Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Buksan po natin ang ating mga Bible sa book of 1 Corinthians chapter 5 and we will be reading verse 6. Say amen po kung nakita nyo na po. 1 Corinthians chapter 5 verse 6. Say amen po kung nandyan na po kayo sa verse. Basahin ko po ng malakas at sabayan niyo po sa inyo pong mahinang pagbasa. Sabi po dito, "Your glorying is not good, know ye not that a little leaveneth the whole lump." Tayo po'y sumandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Lord, sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyo pong awat biyaya, Lord, na muli kami ay nandito upang magtipon-tipon, upang sumamba sa Espiritu at katotohanan, Lord, Ama. Salamat po, Lord, sa mga kapatiran na nandito. Bagamat kami ay nag-adjust ng aming araw ng pananambahan. Pero salamat, Lord, ay dinala niyo pa rin po kami dito. At nandito kami para kayo ay sambahin, Lord, Ama. Dalayan ko, Lord, sa inyong salita na aming nabasa. Pagpalain niyo nga po ito. Dalayan ko, Lord, na ang pagtuturo ng salita niyo ay kayo magbigay ng patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Magpaintindi ng inyong salita, Lord, Ama. Dalayan ko, Lord, na ang banal na Espiritu siyang patuloy na kumilos sa amin, Lord, Ama. At ang bawat isa po ay maging puspos ng banal na Espiritu habang po kami ay nakikinig ng iyong salita, Lord, Ama. Lord, dalayan ko sa umagang ito, gamitin niyo po ako ng mahusay. Wala po akong kakayanan na magturo ng iyong salita. Kaya, Lord, Ama, ay samahan niyo nga po ako, Lord, Ama, upang yung mga sasabihin ko ay hindi galing sa aking sarili, kundi galing po sa inyong salita, Lord. Help us, Lord, na kayong siyang aming masamba at makita sa salita niyo na aming mababasa o aming pag-aaralan, Lord, Ama. At kung meron po kayo nakikitang kasalanan, karumihan, sa aming mga puso't isipan, Lord, Ama, mga bagay na hindi negatibo sa aming isip, ay alisin niyo nga po ito at pagpatawad, Lord. At dalayan ko na ang focus namin sa umagang ito, ilagay niyo sa aming mga puso, ay sa aming pagsamba lamang po sa inyo, Lord, Ama. Muli, Lord, kayong siyang aming maitaas at madakila sa umagang ito. Ito'y aming samod na langit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Marin na po tayo magsiupo. Bago po ako magsimula, ako po yung muling nagpapasalamat sa pribileyo na ako po muling makapagturo at makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa ating Panginoon at sa ating pastor po na nagtiwala po sa pagtuturo po natin sa umagang po ito. Bagamat konti na lang po yung oras po natin sa ating at itong ating hinanda naman po ay hindi naman po ito, ako po dapat ang Sunday school at hindi ang inanda ko po ay hindi po preaching type kundi teaching. So and hopefully ay meron po tayong matutunan sa umagang ito, no. So ang binasa po natin sa umagang ito yung 1 Corinthians chapter 5 verse 6. Basahin ko lamang po muli. Sabayan nyo na lang po ako kahit medyo mabilis po ako magsalita dahil nga hinahabol din po natin yung oras. 1 Corinthians chapter 5 verse 6, ang sabi po dito, "Your glorying is not good, know ye not that a little leaveneth the whole lump." So itong chapter po na binasa po natin, pinapatungkulan po ito ni Apostle Paul sa church ng Corinth ay patungkol sa kasalanan ng fornication. At kung bababasa natin sa verse 1, sabi dito, "It is reported commonly that there is a fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles. So, that one should have his father's wife." Kumbaga, sinasabi dito ni Apostle Paul na itong nabalitaan niya ay kumbaga hindi common sa mga hindi. Kumbaga, mas masahol pa yung ginawa nyo sa mga hindi ligtas. Kumbaga, itong ginagawa nila na kasalanan sa loob ng simbahan ay hindi naiisip ng mga hindi ligtas, mga hintil. Kumbaga, sinasabi ni Apostle Paul na kumbaga, grabe naman yung ginawa nyo. Daig nyo pa yung mga hindi ligtas. Di ba po? Though yun po yung pinapatungkulan ni Apostle Paul, pero
tingnan po natin yung general na sin na kasalanan. Na kaya nga sabi dito, yung a little leaven, leaveneth the whole lump. Ano po? So, hindi lang tayo nakatingin sa kasalanan ng fornication, bagkos mga kasalanan na hindi natin napapansin na kasalanan pala sa harap ng Panginoon. Ano po? That affects our relationship sa Panginoon or yung fellowship natin sa Panginoon at yung fellowship natin sa mga kapatid natin sa Panginoon. Naapektuhan ang gawain ng Panginoon. Ano po? Kasi sabi dito, a little leaven, leaveneth the whole lump. So, ang title po ng ating lesson is small leaven, leaveneth the whole lump. So, Amen. what is leaven or yeast? Ano ba yung leaven or yung yeast? O yung libadura sa Tagalog, sa malalim na Tagalog. O yung pampaalsa. Kumbaga sa isang kapag tayo ay kumakain ng tinapay, yung pandesal, kaya siya lumulobo o umaalsa, dahil meron siyang yeast. Naintindihan niyo po? So, kung meron kayong makikita ng mga flat na tinapay, yun po ay walang yeast o walang pampaalsa o walang libadura. Halimbawa, yung wrapper ng shawarma, di ba hindi siya umaalsa kasi wala siyang yeast. Naiintindihan niyo po mga kapatid? So, ano ba ang leaven or yeast or what symbolizes the leaven in the Bible? Ano ba ibig sabihin o ano sinisimbolize o sinisimbolo ng libadura o ng yeast sa Bible? Ito po yung titingnan po natin. Sa Old Testament, may kita po natin, in the Old Testament, leaven or yeast usually carries a symbolic meaning. Or meron to itong dala-dalang ibig sabihin, yung po yung sinasabi po natin. And not just a literal na yeast lang. Kumbaga, hindi lang literal na yeast. Ibig sabihin, meron siyang simbolo. O meron ang Diyos o merong pinapatungkulan ang Diyos patungkol sa salita o sa yeast na ating pinag-aaralan po sa umagang ito. Its significance comes from how it works or kung paano ito nag-i-spread sa isang dough. Alam niyo yung dough, yung masa? Ano po? So, kung paano siya nakaapekto sa isang masa o sa isang dough o sa salita ng Bible, yung lump. I gets? So, letter A, makikita po natin na nagsisimbolize or sinisimbolo ng libadura sa Bible. Letter A po natin is yung it symbolizes sin or corruption. So, kung titingnan po natin sa Exodus chapter 12, verse 19, Exodus chapter 12, dito po tayo sa Old Testament, para makita po natin kung ano yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon na ibig sabihin po ng leaven or yeast. Ano po, sa chapter 12, verse 19, ang sabi po dito, ito pong babasahin po natin, ito po yung araw o yung oras o yung panahon na kung saan ito yung nasa Egypt pa sila. At kumbaga, ito yung inutusan sila ng Panginoon na maglalagay sila ng palatandaan sa kanilang pinto ng dugo. Yun po yun. Kasi magkakaroon sa gabing yon, papatayin ng Diyos yung mga panganay, firstborn sa bayan ng Ehipto. At kung sino yung walang palatandaan na nandaanan, ay kukunin ng Diyos yung panganay na kanilang anak. So yun yung Feast of the Passover. Ito yung umpisa. Ito yung una na kanilang. Kaya itong Passover na ito mga kapatid ay sineselebrate ng mga Israelites. Na po? So, ito po yung panahon po na yon. And sa verse 19, sabi dito, 7 days
shall there be no leaven found in your houses. So, ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, utos sa kanila, for whosoever eateth that which is leavened, even that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be a stranger or born in the land. So, sinasabi po dito, ang utos ng Panginoon ay 7 days, there shall be no leaven found. Ibig sabihin, kahit sa tahanan nila, dapat walang makita. So, aalisin nila, tatanggalin nila yon. Yun ang utos ng Panginoon sa kanila. Leaven often represents something impure that spread and affects everything. Naintindihan nyo po na ang libadura o leaven ay isang bagay o nagre-represent sa isang bagay na impure. Anong impure? Impure na that spread and affects everything. Kasi kahit maliit na lang yan kahit maliit na parte lang yan ng yeast na nilagay mo sa tinapay, hinalo mo sa masa, aalsa at aalsa yan. Naintindihan nyo po? So, ibig sabihin sa atin, mga kapatid, kahit maliit na kasalanan yan, na ilalagay mo sa sarili mo, makaka-apekto yan sa gawain ng Panginoon. Makaka-apekto yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Makaka-apekto yan sa relasyon mo sa mga kapatid mo sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Na kahit sabihin natin, hindi ka nag-fornicate, hindi ka corrupt. Pero may yabang ka sa puso mo. Diba? Pinagmamalakihan mo yung mga kapatid mo sa Panginoon, sa isip mo. Ito yung mga mental attitude sin natin sa sarili natin na hindi natin binubulgar harapan sa mga tao. Hindi magiging maganda yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi magiging maganda yung relasyon mo sa mga kapatid mo sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, alisin mo yan. Alisin natin yan. Amen? So, yung sabi dito, leaven as symbol of sin and corruption. So, during the Passover, God commanded Israel to remove all leaven. Ibig sabihin, this pointed to removing sin and corruption sa kanilang buhay. Kasi kumbaga tahanan yung sinasabi ng Panginoon sa bahay nila Ibig sabihin sa atin, itong tahanan natin, yung katawan natin, sinasabi ng Panginoon, alisin natin yung mga kasalanan. 'Di ba? Alisin natin yung mga kasalanan o yung mga impurities natin sa harap ng Panginoon. So, leaven is symbolized or it symbolizes sin or corruption. Pangalawa, leaven is meron siyang it is also connected saan? To separation and holiness. So, pangalawa, may kita natin na ang leaven na nagsisimbolize na ang leaven for separation and holiness. So, kaya nga tayo, 'di ba, ang pangalan po natin, ang church po natin, pangalan natin sanctified. Ibig sabihin separated, holy. 'Di ba? For the master's use. Ibig sabihin, we are here, our lives, yung buhay natin is to be separated. Saan? Sa mga bagay na corrupt. Sa mga bagay na hindi magiging, kumbaga, sa mga kasalanan na sa mga bagay na kasalanan. Intindihan po natin mga kapatid. So, leaven symbolize separation and holiness. So, may kita po natin sa Leviticus chapter 2, verse 11. Leviticus chapter 2, verse 11. Ano po ang sabi dyan? Ang sabi po dito, no meat offering, ibig sabihin, no meat offering which ye shall bring unto the Lord shall be made with leaven, for ye shall burn no leaven, nor any honey in any offering of the Lord made by fire. So sabi dyan, yung anumang ihahain natin sa Panginoon, ano naman yung kanilang dadalhin sa Panginoon, sabi dyan, shall be made with
leaven, or which shall not, kumbaga, no meat offering which ye shall bring unto the Lord shall be made with leaven. Ibig sabihin, walang libadura, walang yeast. Yun yung sinasabi ng Panginoon. For ye shall burn no leaven, nor any honey in any offering of the Lord. Kumbaga, kailangan mong i-separate yung isang bagay, di ba? I-separate yung sarili mo, i-separate natin yung sarili natin, saan? Sa mga bagay na makasalanan sa harap ng Panginoon. Kaya nga kapag harap tayo dito sa Panginoon kaya nga kapag magbibigay tayo sa Panginoon, dapat pure ang ating isip, pure ang ating conscience, yung puso natin tama sa harap ng Panginoon, hindi tayo galit sa kapatid natin, wala tayong kumbaga, ill feeling sa others, sa mga kapatid natin sa Panginoon, sa pastor natin. So, ibig sabihin, we have to separate, alisin yung mga bagay na yon. Kaya doon nga natin may kita yung point number 1 natin mamaya, yung purging out, or purging out the old leaven. Yun po yung point number 1 natin. Pero, first, we have to discuss what symbolizes the leaven in the Bible. So, leaven, kumbaga, symbolize anything that would defile what is meant to be holy before God. No? Kumbaga, yung leaven symbolizes anything that would defile or that would affect or makakasira ng mga bagay na dapat holy sa harap ng Panginoon. Yung paglilingkod natin, dapat holy to No? Hindi tayo magsisimba dito dahil nandito yung crush mo. Di ba? Nandito yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Hindi. Ang reason why you stay or why you serve the Lord, it is because of the Lord also. Amen. Amen? Wala tayong ibang dahilan. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, di ba? Dapat tama yung ating mindset at tama yung ating motive. Yung motibo ng ating puso. Bakit ka nandito? Di ba? Bakit ka nagbibigay? Hindi para pagmalakihan yung mga tao. Hindi para masabing lagi kang nagbibigay. At hindi rin masabi na malaki yung binibigay mo. Right. Di ba? Hindi po yun. Holy yun sa Panginoon, yung pagbibigay. Yung serve natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, holy yan sa Panginoon. Yung ating ginagawa ngayon na activity, yung ating camp, holy yan sa Panginoon Kasi pag-aaralan ng salita ng Diyos yan Huwag natin lagyan ng kulay. Yung competition natin, katuwaan lang yan Whether you win or lose, magkakapatid tayo sa Panginoon. Kung matagumpay ang camp sa buhay natin, matagumpay ang competition natin. Diba? Panalo ka nga sa competition. Nag-champion ka nga, overall ka nga, sira naman yung relasyon mo sa kapatid mo sa Panginoon. Hindi rin nagtagumpay ang camp sa atin. Ang nagtagumpay ay ang kaaway na si Satanas. Kaya nga, what meant to be, kumbaga, kung ano yung, what is meant to be holy before God should stay holy. Amen? Panatilihin nating banal yun sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Huwag nating hayaan, sirain tayo ng maling pag-uugali natin, diba? Ng kayabangan natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin, dapat merong pagmamahal. Charity. But without charity, we are, kumbaga sabi yun, tinkling cymbal lang tayo, nag-iingay lang tayo. Kung wala tayong pag-ibig sa ginagawa natin, wala tayong pag-ibig sa mga kapatid natin, wala tayong pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Mga kapatid, itong little leaven na ito, o small leaven na to, leaveneth the whole lump. It affects, kung ikaw lang, kahit mag-isa ka lang, maapektuhan mo yung gawain ng Panginoon. Kahit mag-isa ka lang, maapektuhan mo yung relasyon ng bawat isa sa Panginoon. Amen. Yeah. Minsan, madalas sa atin, inuuna natin yung sarili natin kung ano yung mararamdaman natin Come on. Hindi natin nakikita kung ano yung mararamdaman ng gawain ng Panginoon, ng katawan ng Panginoon. Kung ano yung magiging epekto nito sa gawain ng Panginoon. Yung iba, nagbibigay ng kanilang puso, tapos tayo, yung iba sa atin, nagtatampo. Kahit wala namang kailangan pagtampuhan.
Di ba? Nag-iisip ng masama sa kapatid. Kahit wala namang ginawa yung kapatid natin sa Panginoon. Pinag-iisipan natin yung pastor natin. Ba't parang si pastor hindi nagpapakita? Busy si pastor nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Di ba? Ay, pambira si pastor Kumain Ikaw din naman kumakain Minsan nga, hindi pa yung kinakain natin, mas mahal pa sa kinakain niya Kung magsisilipan tayo dito mga kapatid, walang mangyayari. Tama. Diba? Amen. Ang problema sa atin, yung service natin sa Panginoon, kinukumpara natin sa iba bakit ito walang ginagawa? O ito, utusan mo walang ginagawa. Diba? Ang problema naman sa iba, wala nang ginagawa, wala pang kusa. Alam naman, kailangan may gawin. Diba, nakita niyo na yung pangangailangan. Nagigets niyo po mga kapatid, nakita mo na yung may pangangailangan Meron tayong dapat pagkukusa. Service natin yan sa Panginoon Amen. Diba? And ang service natin sa Panginoon, yung ating paglilingkod sa Panginoon, ay holy yan sa harap niya. No? Tama po. So, ibig sabihin, kung may gagawin tayo sa Panginoon, the reason why we do this or why we did this thing o yung paglilingkod natin sa Panginoon ay ang reason ay para sa Panginoon. Amen. Sabi nga sa lahat ng ginagawa natin, do it heartily as to the Lord. Whether you drink or eat, gawin mo yan sa pangalan ng Panginoon. Amen. Di ba? Kaya yung mga ginagawa natin dito, wag natin tignan na hindi, kaya na nila yan. Kaya mo din yun, tinatamad ka lang. Tama. Tama. Amen. Di ba? Totoo yan. Ito ang mahirap sa atin mga kapatid. Wala tayong pagkukusa na maglingkod sa Panginoon. Yung mga simple things, yung katamaran, little leaven yan Tamad tayo na maglingkod sa Panginoon, kasalanan yan. At yung katamaran natin, nakaka-apekto yan sa paghahanda natin. Kung meron tayong gagawing activity, itong camp. Kung tinatamad tayo gawin yung isang bagay para sa camp, hindi tayo makakausad. Kung iaasa natin sa iba yan, tayo wala naman tayong ginagawa. Diba? Why not take the responsibility? Diba? Isang bagay. Blessing yan sa Panginoon. Service natin yan sa Panginoon. Everything na gagawin natin, isipin mo, service mo sa Panginoon. Hindi dahil inutos lang ni Pastor. Hindi lang dahil inutos ni Preacher Mark, ni Preacher Harry. Diba? Isipin mo, service mo yan sa Panginoon. What is meant to be holy sa Panginoon should stay holy, mga kapatid. So, it is a sign or it is a leaven symbolizes separation and holiness. So, what is meant to be holy before God should stay holy, mga kapatid. So, and letter C, it is a sign of haste, yung leaven. Alam niyo po, sa Exodus chapter 12, verse 39, kung babalik po tayo sa paglabas nila sa Ehipto, chapter 12 ng verse 39 ng chapter 12. Anong sabi dito? Sa verse 39, sabi yan, and they bake unleavened cakes of the dough which they brought forth out of Egypt. For it was not leavened, because they were thrust out of Egypt. Pag sinabing thrust out of Egypt, kumbaga, nagmadali silang umalis. Hey, gets? Yun po yung ibig sabihin. Kumbaga, they were forced out in a hurry, ng mabilisan, and could not tarry, neither had they prepared for themselves any victual. Kasi ang libadura, mga kapatid, it takes hours. Kailangan mong ibabad muna yan. Diba? Ibababad mo muna yan. Hindi yan yung magmamasa ka, tas bubuhos mo yung yeast. Hindi po ganun yan. You have to wait hours para lang yung yeast ay umepekto bago mo siya ihalo sa dough. So, yung paglabas nila sa Ehipto ay
madalian. So wala silang time para magbabad pa ng yeast. So ang dala nila ay ano lang, harina lang, yung dough lang, masa lang na walang libadura, walang yeast o pampalsa. So, ano ibig sabihin nito? Sa bagay na ito, ibig sabihin, yung unleavened bread is a sign or symbolize na yung haste, yung mabilisang pagbabago ng ating buhay. Sila dito, niligtas sila ng Panginoon eh. Diba? Niligtas sila saan? Sa kamay ni Pharaoh. At sabi dito, lumabas sila ng mabilisan sa bayan ng Egypt. Niligtas sila ng Panginoon. Kaya yung leaven o yung mga kasalanan na meron tayo, kailangan babago sa ating buhay. Kumbaga, sinisimbolize nito na na dapat yung mga bagay na kailangan nating iwan sa dati nating buhay, iwan na natin at wag na nating balikan. Amen? So, mga kapatid, ito yung mga bagay, ito yung ibig sabihin nun, nagsisimbolize saan? Sa binabanggit ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6 na ang sabi doon, your glorifying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump. Sa verse 7, ano po ang sabi diyan? So ito po yung point number 1 natin. Sabi dito, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. So yun po yung history, yung binalikan po natin ng sinasabi po ni Apostle Paul sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 5, verse 6, na a little leaven leaveneth the whole lump. So, ang point number 1 natin is purging out the old leaven. Ibig sabihin, purge out is put away. Ibig sabihin, free yourselves from, or dun sa bagay na yon. From, sabi natin, yung old, kumbaga, alisin natin yung bagay na yon sa buhay natin, sa sarili natin. Put away. Di ba? Kaya nga sabi ng Colossians chapter 3 verse 9 eh. Itong sabi ng Colossians chapter 3 verse 9 na sabi po dito, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Ibig sabihin, sinasabi dito na inalis mo na yan eh. Seeing that ye have put off the old man. Kaya nung tayo naligtas, di ba? Kung ligtas tayo, kung talagang ligtas tayo, mga kapatid, ipuput off natin yung yung old man, yung old leaven. Yung old sinful natin na nature, mga kapatid. Yun po yung ibig sabihin ng purging out. Putting off the old man. Yung sinful na nature natin, mga kapatid. Yes, magkakasala tayo, pero huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Di ba? So sabi nga dito sa Ephesians chapter 4, verse 25 putting away lying. Ibig sabihin, pag sinabing purging out, ibig sabihin mayroon kang inaalis na bagay. Gaya ng nangyari sa bayan ng Israel, di ba? Meron silang iniwan na dati nilang buhay. Meron silang iniwan yung yeast, yung libadura. Kaya nga 'di ba nung paglabas nila, nagluto ang dala lang nila ay unleavened bread o unleavened na lamb o tinapay. 'Di ba? Ibig sabihin meron tayong kailangang iwan, meron tayong kailangan alisin. Kaya nga isa pa, 'di ba? Sa Colossians chapter 2 verse 11, anong sabi dito? In whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands. Ibig sabihin, sinasabi dito, di ba, pag sinabing tinuli sa Bible, ibig sabihin,
ito'y malinis na sa harap ng Panginoon. Ligtas na. Di ba? Yun yung ibig sabihin dito. In whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands. Ito yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. Yung paglilinis sa atin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. And putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Yan po yung sinasabi po natin. Kaya nga sabi dito, di ba? Pag sinabing purging out the old leaven, pag sinabi doon, ibig sabihin, putting off, meron kang kailangan gupitin, di ba? Sa pagtutulid, ginugupit yun eh. Ibig sabihin, sa atin, meron kailangan natin i-cut off, itigil na. Meron dapat tayong itigil. At sinasabi ng Bible, itigil na natin yung mga kasalanan na ayaw nating bitawan. Mga bagay, mga maliliit na kasalanan. Sabihin natin, hindi tayo fornicator, hindi tayo corrupt. Pero, mali naman yung takbo ng isip mo sa kapatid mo. Tama. Tama yan. Amen. Minsan, gino-glorify natin masyado yung mga gantong kasalanan eh. Hindi natin nakikita. Tayo din eh. May mga kasalanan tayo na hindi natin inaalis sa buhay natin eh. Na hanggang ngayon, hinahawakan natin eh. Diba? Na hindi natin pinuput off. O hindi natin kinakat off sa buhay natin para maalis. Diba? Minsan ganun tayo. We compare ourselves. Sabi nga, comparing yung sarili natin is unwise, sabi ng Bible. Compare mo yung ginagawa nila sa ginagawa mo. Unwise yun eh. Tingnan mo yung sarili mo sa harap ng Panginoon. Tama ba yung puso mo? Tama ba yung isip mo? Pure ba yung nasa takbo ng isip mo, ng puso mo? Diba? Yes, ayaw natin ng mga ganong kasalanan. Pero ayaw din natin na manatili yung kasalanan na yun sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya we have to purge out, or ang sinasabi dito, we have to cut off or put away yung mga kasalanan na yun. Dito nga, lying eh. Diba? Sabi ng Bible, putting away lying. At sabi doon, lie not one to another. Seeing that ye have put off the old man. Ang sinasabi ng salita ng Diyos na, ligtas ka na eh. Diba? Ligtas na tayo eh. Nakay Kristo na tayo. Niligtas tayo ng Panginoong Jesucristo. We are already circumcised. Sabi doon, made without hands. Gamit ang Panginoong Jesucristo, nilinis na tayo ng Panginoon. That's why we have to put away yung mga bagay na, makakasira sa ating katawan. Makakasira sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Makakasira ng gawain ng Panginoon. Diba? Minsan, dyan nangyayari yung pagkakabahagi. May kakampi dito, may nag-uusap na grupo dito, may nag-uusap na kabilang grupo. Na ang liit-liit naman ang problema nila. Diba? Hindi lang napansin ni sister. Diba? Hindi na ako pinapansin ni sister. Ano ang problema nun? Hindi na ako inaano Dati close kami ngayon hindi na ako kinikibo Diba? Nagko-conclude ka agad tayo. Diba yung ngayon sinasabi nung preaching nung nakaraan? Yung concluding thoughts, huwag tayong mag-create ng mga thoughts natin sa isip natin. Imbis na maglingkod tayo, isipin natin kung ano yung mga dapat natin gawin sa paglilingkod natin sa Panginoon, ano yung mga kailangan i-improve natin sa sarili natin. Huwag na natin pansinin yun. Ipag-pray natin sa Panginoon. Diba? Malay mo, may problema lang pala siya, may iniisip lang pala siya. Pinag-isipan mo pa ng masama. Pinag-isipan pa natin ng masama. Diba? Mas lalala lang ang problema kung mag-create tayo sa isip natin ng mga bagay na hindi tama. Kaya nga, alisin natin yung mga ganong klase ng kasalanan Alam mo yung pag-iisip ng ganon, kasalanan yun sa harap ng Panginoon.
Instead na mag-pray ka, iba yung iniisip natin. Imbes na makausapin mo yung Panginoon, iba yung kinakausap natin, yung isip natin. Tama. Diba? Kinakausap natin yung sarili natin. Talagang, hindi, ano yan, meron talagang, ano yan, may ibig sabihin yan. Para kang baliw eh. Para tayong mga baliw. Diba? Gumagawa tayo ng problema sa isip natin, kahit wala naman tayong problema. Oh? So, ito po mga kapatid, purging out the old leaven. No? We have to purge out the old leaven, mga kapatid. Alisin yung mga kasalanan sa ating buhay. Magkaroon tayo ng sabi dito, yung kumbaga, alisin, tanggalin natin. So sabi nga ng Bible sa Psalms chapter 65, verse 3, transgression, sabi doon, transgression, thou shalt purge. Yung mga transgression, sabi dito, iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. Ano po? Sabi yun, thou shalt purge them away. We have to purge them away. Amen. Alisin natin yan, mga kapatid. Iniquities, di ba? Yung mga kasamaan, mga kasalanan, di ba? Yung ating transgression. Ang sabi diyan, thou shalt purge them out. Pag sinabing purge, di ba? Put away or maging free tayo sa bagay na yon. Di ba? Sa chapter 79 verse 9 ng Psalms, 79 verse 9, ang sabi po dito, purge away our sins. O help us, O God of our salvation, for the glory of thy name, and deliver us, and purge away our sins for thy name's sake. Diba? Instead na lumapit tayo sa Panginoon, diba? Mas maganda na lumapit tayo sa Panginoon. Si King David nga, ayun, sabi niya, no, tulungan mo ko, o aking Diyos. Yes. Diba? Imbes na lumapit tayo sa panalangin sa Panginoon, Tama. iba yung ginagawa natin. Diba? Kaya napakahalaga ng pakikipag-usap sa Panginoon eh. Yung pananalangin sa harap ng Panginoon eh. Diba? Imbes na humingi tayo, Lord, gusto ko nang maalis yung kasalanan na to, hindi ko kaya eh. Pwede mo bang tulungan ako? Iligtas mo ako sa gantong kasalanan. Iligtas mo ko, alisin mo ako dito sa kasalanan na to. Amen. Diba? Sabi diyan, deliver us and purge away our sins for thy name's sake. Diba? Yun ang maging takbo ng isip natin, yun ang maging practice natin, mga kapatid. Ang pananalangin sa harap ng Panginoon. Ang paghingi ng tulong sa harap ng Panginoon. Wala nang higit pa sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid natin sa Panginoon, yung mga, yan, yes, matutulungan ka niyan minsan sa pera. Pero, hindi ka niyan matutulungan sa lahat ng bagay. Amen. No? Ang tulong ng tao, limitado. Pero ang tulong ng Panginoon ay hindi limitado sa isang bagay. Amen. Amen? So, sabi dito, purge away. Ibig sabihin, purge away our sins for thy name's sake. Yan ang gawin natin. Manalangin tayo. Lord, pwede mo po bang i-purge out, i-put away itong kasalanan na to sa buhay ko. Yes. Diba? Hindi ko alam yung mga kasalanan natin na tinatago natin, na hindi natin pinapakita sa harap ng mga kapatid natin, sa harap ng pastor natin. Diba? Ikaw ang makakasagot niyan sa harap ng Panginoon. Amen. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sinasabi ni Apostle Paul, purging out the old leaven, mga kapatid. Yes. Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 21 and 22. Ang sabi dito, 2 Timothy chapter 2 verse 21 and 22. Sabi dito, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. Sabi dito, if a man therefore
purge himself, cleanse himself. Diba? Linisin, alisin yung mga bagay na yan, yung mga kasalanan na yan. Sabi dito, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use. Diba? So, ibig sabihin, sinasabi ni Timothy, dyan, ay sabi niya, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet. Ibig sabihin, mas pakinabang. Mas malaki yung magiging pakinabang mo. Saan? Ayun, for the master's use. And prepared unto every good work. Yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yung mga hindi mo nakikita na, ay, kaya ko palang gawin yun para sa Panginoon. Diba, minsan, ang problema sa atin, tayo naglilimita sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Nililimit natin yung kapangyarihan ng Diyos eh. Yung power ng Diyos eh. Yung guidance ng Diyos sa buhay natin eh. Tayo sa sarili natin. Why? Bakit? Kasi meron tayong mga bagay na ayaw alisin sa buhay natin. May mga kasalanan tayo sa buhay natin na ayaw nating alisin. Na yun yung nagiging hadlang para hindi tayo magamit ng Panginoon at hindi maibigay ng Panginoon yung kapangyarihan niya, yung power niya sa buhay mo. Diba? Kumbaga, ang gusto ng Diyos, papakita yung full potential mo eh. Right. Amen. 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 Ang problema, tayo ang naghihinder. Tayo ang nagiging hadlang. Nagiging stumbling block tayo sa sarili natin. Amen? Ay, parang sa di ba nakakatawa? Mag-isa ka na lang, napapatid ka pa. Totoo, di ba? Nakakatawa yung, sasabihin mo, pambira ka mag-isa ka na lang. Natitisod ka pa. Ikaw na lang mag-isa, di ba? Nagiging ganun tayo. Nagiging katitisuran tayo sa sarili natin. Tinitisod natin yung blessing na dapat matanggap natin sa Panginoon. Hindi blessing financially, yung blessing na mag-improve ka sa harap ng Panginoon. Amen. Sabi diyan, sanctified, 'di ba? A vessel unto honor, 'di ba? And meet for the master's use. Paano tayo magagamit ng Panginoon sa full potential natin kung tayo sa sarili natin, meron tayong mga bagay na ayaw alisin sa buhay natin. Kaya nga, if a man therefore purge himself from this. Ano masabi niya diyan? 'Di ba? Yung sinasabi ni just sa 2 Timothy chapter 2 verse 21 and 22. No? Sabi dito, flee also youthful lust. Yung mga bagay na sa mga kabataan natin na ginagawa. But follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Amen, mga kapatid? Amen. Amen. Huwag mong hayaan na ikaw mismo ang ahadlang sa pagpapagamit sa Panginoon. Again, sinabi ko nga, yung katamaran, minsan, yung katamaran, parang ang dating, less yung kasalanan na yun eh. Mas natin, binibigyan natin ng tawag dito, mas parang pag nag-share tayo, walang sinasabi natin, sa Diyos, walang malaki, walang maliit. Pero tayo mag-isip tayo mga Kristiyano. Totoo yan. Sabi nga di ba, maging committed tayo sa Panginoon. Pero ang nangyayari sa atin, kumikitid yung isip natin. Ang galing natin mag-share. Sabi natin, sa harap ng Diyos, walang maliit, walang malaki. Pero yung mga small, itong tingin natin na, tinitingnan natin yung katamaran, na maliit na kasalanan, nagkakamali ka. Kaya nga, ang daming patungkol sa mga kasalanan na katamaran sa Bible, yung slothful, 'di ba? Yung mga kwento sa Bible na ay hindi ako lalabas kasi may sa labas. May leon. 'Di ba katamaran 'yon? At kumbaga may mga bagay tayong ang daming nating dahilan para lang sa ating katamaran. Totoo yan. Totoo yan. Diba, sasabihin pa natin, di ba kayo naman inassign dyan eh, huwag nyo na akong
Hindi porke hindi ka inasign, wala kang gagawin sa Panginoon. Tama. Pinapakita mo lang na tamad ka maglingkod sa Panginoon. Di ba? Wala tayong kusa. Di ba? Minsan, masyado tayong tinitingnan. Ito kasi, kaya nawala yan. Kasi nag-fornicate, ninakaw yung pera sa church. Ng babae, ng lalaki. Pero hindi, yun sila, nagpakatotoo sila eh. Diba? Umalis sila sa church. Pero, ikaw tamad ka eh. Diba? So, kumbaga, meron tayong mga kasalanan sa isip natin eh. Pinapakita natin, mababa yung loob natin sa panlabas. Pero sa isip natin, ang yabang-yabang natin. Diba? Na parang pinagmamalaki natin yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Hindi dapat ganun. Ginawa mo yun sa Panginoon eh. Huwag mo ipagyabang sa iba. Huwag mo rin ipagyabang sa harap ng Panginoon na ginawa mo to. Hindi. Ang ating takbo dapat ng isip, we are unprofitable servant. At the end of the day, sa lahat ng ginawa natin sa Panginoon, para hindi kayo yumabang, hindi tayo yumabang, lagi mong sabihin, we are unprofitable servant. Diba? He is worthy to be served. Right. Niligtas tayo ng Panginoon eh. Niligtas tayo sa kasalanan eh. Binayaran ng Diyos yung kasalanan natin ng Panginoong Jesucristo eh. Diba? We are here to serve the Lord, mga kapatid. And hindi para magpagalingan. Kung sino mas magaling, diba? Kung sino yung mas masipag, hindi ka naman sinabi na magpakatamad tayo. Ang sinasabi ko, ayusin natin yung takbo ng isip natin. Ayusin natin yung takbo ng puso natin. Diba? Yung mga bagay, yung mga katamaran, alisin natin yan. Yung kayabangan natin, alisin natin yan. Diba? Yun yung mahirap eh. Nagsisimba tayo. Pero yung pagkatapos natin magsimba, Sunday, banal tayo. Pero after ng Sunday, makasalanan tayo. Ganun, kumbaga nangyayari kahit sa panahon natin. Nangyayari. Na yung nangyayari sa Corinto, sa church ng Corinth, ay nangyayari sa bawat mga Kristiyano din. Sa panahon natin. Di ba po? Na minsan, ang galing ng boses natin dito, ang taas ng boses natin, nakuha natin yung nota. Naabot natin. Pero yung kabanalan ng Panginoon, hindi natin naabot. Diba? Nahit natin eh. Diba? Ang ganda ng pagkakabuka ng bibig natin, bilog na bilog eh. Diba? Pero yung buhay natin, hindi bilog sa harap ng Panginoon, kundi wasak. Hindi nakaikot sa Panginoon. Amen. Hindi nakabilog. Diba? Sa kalooban ng Panginoon. Kaya, yun ang mahirap mga kapatid, na naglilingkod tayo na meron tayong tinatagong kasalanan, meron tayong pinapamuhay na kasalanan. Diba? Hindi man yan yung nakikita nating mga kasalanan na yung adultery. Diba? Hindi man kasalanan ng fornication, ng corruption. Pero sinungaling ka. Sinungaling ako. Diba? Mapanira ako. Mapanira yung dila ko. Diba? Tamad akong tao. Slothful ako. Diba? Magastos ako sa pera. Greedy ako. Maiinggitin ako. Na yung mga ganong kasalanan, hindi natin nakikita na kasalanan sa harap ng Panginoon. Ano po? Why? Because we are puffed up. Tinitingnan natin yung sarili natin na banal na sa harap ng Panginoon. Na dahil gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon, na dahil matapat ka nagbibigay, linggo-linggo nagbibigay, tumutugtog ka, kumakanta ka, nagsisimba ka, hindi ibig sabihin na nandito ka ay nandito nga yung puso mo. Hindi ibig sabihin na nandito ka ay nasa Panginoon ka nga talaga. Opo. That's why, hindi lang dapat yung presensya natin, yung body natin, yung present dito, kundi yung puso natin sa harap ng Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo, kapag tayo ay naglilingkod,
yung puso natin malapit dapat sa Panginoon. Yung sarili natin dapat nasa kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi pwede yung maglilingkod tayo pero malayo yung puso natin sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Bible na yung ating mga kasalanan should be o kailangan nating patayin. Diba? Kaya sabi ng Colossians chapter 3 verse 5, mortify. Kailangan patayin natin yung mga kasalanan natin, yung mga kinagisnan nating kasalanan sa ating mga nakaraan. That's why sabi ng Panginoon, sinabi ni Apostle Paul, mga kapatid, purge out therefore the old leaven. Alisin natin sa ating sarili, alisin natin yung ating pinapamuhay, yung maling pinapamuhay natin. Na nakasanayan natin nung hindi pa tayo mga ligtas. I-purge out natin yan. Yes. Purgahin natin yan. Patayin natin yan. Sabi dito, sa Colossians chapter 3, verse 5, ano po ang sabi ng Bible? Colossians chapter 3, verse 5, sabi dyan, mortify therefore our members, which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Ito mga kasalanan na ito, di ba? At yung iba pang mga kasalanan na itinago-tago natin, na ayaw nating bitawan. Di ba? Yung kayabangan natin sa sarili natin. We think we are better than the others. Di ba? Minsan ang tingin natin dahil nakapagtapos tayo ng pag-aaral, mas magaling tayo sa kanila. Minsan ang tingin natin dahil nakakapagbigay tayo ng malaki, lapag tayo dito ng malalaking halaga, mas giver na tayo. Hindi. Amen. Remember, hindi natin kayang i-outgive ang Panginoon. Right. Amen. Yung binibigay natin dito, hindi yan sapat. Kung ikukumpara natin sa binigay ng Panginoon, hindi yan matutumbasan. Right. Hindi yan masusukat. Ewan po. Kaya yung glorying natin, hindi yan maganda eh. Sabi nga ni Apostle, your glorying is not good. 'Di ba? Yung mga iniisip natin na tingin natin magaling na tayo sa sarili natin, hindi po. Remember this, mga kapatid. Always put this in our mind. Mga kapatid, walang magaling sa atin. Right. Kung hindi tayo gagamitin ng Panginoon, hindi tayo magagamit. Kahit sobrang talino mo, kahit valedictorian ka, kahit summa cum laude ka, kahit top 1 ka sa bar exam, sa board exam, kung hindi ka gagamitin ng Panginoon, hindi magagamit yung talino mo. That's right. Amen. Diba? That's why ito yung lagi nagay natin sa isip natin. Hindi tayo magaling. Walang magaling sa atin. Diba? Sabi nga ng Bible, we are unprofitable servant. Right. Unprofitable servant. At the end of the day, sa lahat ng ginawa natin, we are unprofitable servant. That's why hindi tayo pwede magyabang sa harap ng Panginoon, mga kapatid. That's why iwasan natin or alisin natin. 'Di ba? Ilapit natin sa Panginoon yung mga kasalanan na yan. 'Di ba? Nabasa natin kanina. Sabi ni David, 'di ba? Help us, O God, our salvation. I-purge yung itong mga i-purge yung ating mga kasalanan. 'Di ba? Alisin ng Panginoon yung kasalanan. Mahirap sa katawan ng Panginoon. Meron tayong mga ganyang kasalanan. Alam mo yung kwento ng yung sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 hanggang 21, yung sinasabi ng katawan hindi kita kailangan. 'Di ba? Yung kumbaga sinasabi ng katawan nung kamay, sabi diyan, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Kumbaga, iisang katawan tayo eh. Right. Ang sinasabi ko dito, hindi dapat tayo nagkakaroon ng yung competition, yung division, Right. 'di ba? Yung glorying natin sa mga sarili natin, yung pagyayabangan natin.
Sa verse 13, anong sabi diyan? For by one Spirit are we all baptized in one body, whether we be Jews or Gentiles. Wala tayong pagkakaiba. Right. Lahat tayo niligtas lamang ng Panginoon. Amen. Walang mas mataas sa atin, walang mas magaling sa atin, walang mas matalino sa atin. Lahat tayo dito ay ano? Servant ng Panginoon. Amen. 'Di ba? Katiwala ng Panginoon. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Sabi dito, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit, verse 14. For the body is not one member, but many. Yes, hindi lang ang katawan natin, yes, sinasabi dito. Sinasabi diyan, for the body is not one member, but many. Lahat tayo, we have our specific function. Right. Hindi mo naman pwedeng gawing kamay yung paa eh. 'Di ba? Bagamat may mga pinanganak na walang mga kamay at yung ginagamit nila yung mga paa nila, pero hindi yun yung disenyo ng Panginoon. 'Di ba? Merong mga pinanganak na walang limb or yung kumbaga lower body, na yung kamay nila yung ginagawa nilang paa. 'Di ba? Pero yung sinasabi natin dito na ang katawan ng Panginoong Jesucristo o ang gawain ng Panginoong Jesucristo, yes, that is kumbaga for the body is not one member, but many. Madami tayo dito eh. Hindi lahat dapat mata. Hindi lahat mata. Hindi lahat tenga. Hindi lahat bibig. Hindi lahat paa. Sa verse 15, anong sabi dyan? If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body. Is it therefore not of the body? Sa verse 16, anong sabi dyan? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were not an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Magkakaiba tayo ng function. Kapag meron tayong, pag may nilagay na pastor dito, yun ang function niya, pastor. Diba? Si pastor, yung pastor na po natin. Bagamat tayo po ay nag-aano ng pastor appreciation ngayong buwan na ito. Di ba? Ang problema minsan sa mga anak ng Diyos, nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtapos sa Bible school, kala nila, sila na yung pastor. Di ba? Nagiging puff up. Dumalaki yung ulo. Laging sinasabi sa atin, di ba, huwag lalaki yung ulo natin. Alam mo, sa lahat ng mga bagay na natututunan natin, biyaya yan ng Panginoon. Right. Diba? Kaya yun yung paalala lagi sa atin, mga kapatid, na huwag lumaki yung ulo natin. Huwag tataas yung paa natin. Sa lupa, dapat laging nakatapak. Diba? Kasi pag nakaangat na yan, patay na yan. Kasi nakahiga na eh. Diba? So, di na sumasahid yung paa eh. So, ano pang sabi dito sa verse 18? But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. So, ang Diyos ang naglagay sa'yo sa bagay na yan. Sabi dyan, no, but now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. Amen. Amen. Hindi ka pwedeng sabihin mo, kaya ko din yung ginagawa ni Pastor. Hindi ikaw yung nilagay dyan eh. Sabihin ni Alan, kaya ko din mag-preach. Diba? Yes. Kaya ni Alan mag-preach. Pero hindi natin kayang pakinggan yung sinasabi niya. Kasi hindi natin matatagalan. Diba? Biro lang po yun si Alan. Kaibigan po namin yan. Amen. Diba po, hindi natin sasabihin na, kaya ko din tumugtog. Oy, Sister Jess, alis ka dyan. Ako tutugtog ngayon. Hindi. Kaya ko din magpakanta. Hindi. Kumbaga, nilagay tayo ng Panginoon. Ang Diyos ang naglagay sa bawat function na meron tayo. Diba? Kung ikaw ay tagatugtog ka. Nilagay ka ng Panginoon dyan. Ikaw ang nilagay dyan. Binigay yan ng Panginoon sa'yo. Diba? Para gamitin ka.
ikaw ay taga-awit, tagapagpaawit, yan ang function mo. Yan ay nilagay sa iyo ng Panginoon. Ano po? Ikaw yung bibig, ikaw yung tagapakinig. Di ba? Ikaw ay nandyan para ano? Umaga, nilagay ka ng Panginoon dyan, mga kapatid. Nilagay tayo kung saan tayo nababagay. Amen? Amen. Kaya nga, wag tayong sabihin natin, hindi ko kailangan, hindi kita kailangan eh. Di ba? Hindi natin kailangan yung paa, yung kamay. Hindi. Lahat yan kailangan natin. Right. Amen. Ano po? So, hindi dapat tayo magkaroon ng faction or, kumbaga, pagkakabahagi. Hindi tayo dapat nagyayabangan sa bawat isa. Dahil ayaw ng Diyos yan, yung pride. Kasalanan yan. Remember, God resisted the proud. Diba? And give it grace unto the humble. Diba? Alam na alam natin ng salita ng Diyos eh. Ang problema sa atin, hindi natin ina-apply. Hindi natin ipinapamuhay. Kaya yung mga bagay na dating buhay natin, yun pa rin yung nagagawa natin. Yun pa rin yung ginagawa natin habang na ngayong mga ligtas na tayo. Amen. Diba? That's why, ang sabi natin, ang sinasabi natin dito mga kapatid, sa point number 1, bago tayo pumunta ng point number 2, ito po ang tatandaan po natin. Sanctification, ito po isa sa mga natutunan ko. Sanctification is not just by works. Sanctification is by faith also. Ibig sabihin mga kapatid, kasi ang thinking natin, hindi, ayusin ko na yung kilos ko, ayusin ko na yung pananalita ko, ayusin ko na yung takbo ng isip ko, diba? Aayusin ko na yung pakikitungo ko sa mga kapatid ko. Hindi na ako magsisinungaling, hindi na ako magiging tamad, hindi na ako magiging mayabang, hindi na magiging matulis yung pananalita ko. Diba? Hindi na ako mag-iisip ng masama sa kapatid ko, sa pastor ko. Lahat yun by works eh. Pero hanggang kailan? Kasi ang tao, mapapagod. Ngayon, nagagawa mo. Pero how about tomorrow? How about next week? How about next year? Mamaya yung kinumit natin dito, nalimutan na natin eh. Lord, load pa tayo, di ba? Hindi ako against sa pagluluhod, mga kapatid. Maganda po yun na meron tayong niluluhod sa Panginoon. Pero kung yung niluhod natin, kinabukasan, kinalimutan natin, yun ang hindi maganda. Ano po? Na sabihin natin dito, Lord, ito, alisin nyo nga po ito, hindi ko na po ito gagawin. Nag-commit tayo sa Panginoon. Na hindi na ako magsisinungaling, yung pagiging tamad ko, Lord, aalisin ko na. Ay tapos bukas, parang ang sigla-sigla mo kasi yung mga unang araw, pangalawang linggo, nagagawa mo siya. Pero yung mga sumunod, bumabalik ka na naman sa dati. Kaya nga, sanctification, di ba, yung pagpatay sa mga kasalanan, pag-iwas, pag-separate sa mundo, hindi lang yan by works. By faith din po yan, mga kapatid. Diba? Na patuloy tayong lumalapit sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi yan one time na pag nilapit mo sa Panginoon, aalis na yan kaagad bukas. Hindi. Maabang proseso yan kasi namuhay tayo ng matagal doon eh. Amen. Diba? Yun yung kinasanayan natin eh. Kaya yung sinasabi natin dito na purging out the old leaven, it is not just by works, it is also by faith. Ano po? Na yung mga kasalanan, yung mga bagay na buhay natin sa mga nakaraan, maaalis lang yan sa tulong lamang ng Panginoon. Hindi yan maaalis sa pagiging mabuting tao lang natin. Hindi. Maalis po yan sa tulong po ng ating Panginoon. That's why, sa point number 2, sabi po dito, basahin po natin ng 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Ang sabi po dito,
Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Point number 2 is putting the new lamb. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng new lamb, mga kapatid? New lamb refers to what? Yung bago, yung new, yung clean, at yung yung pure na pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kasi ligtas na tayo eh. Ang dapat ipinapamuhay natin yung kumbaga yung nagligtas sa atin. Inalis na tayo ng Panginoon eh. Niligtas na tayo ng Panginoon eh. Kaya nga, may kita po natin dyan yung history ng Passover. May kita po natin na yung old leaven, mga kapatid, na nagsisimbolize sa kasalanan, yung old sinful life natin, na yung sin, yung corruption, yung uncleanness, yung unholiness natin, di ba? Yun yung nagre-represent doon. Pero itong new lamp, nagre-represent ito saan? Sa Panginoong Jesucristo, na siyang nagligtas sa atin. Ano po? So, we have to put the new lamp, mga kapatid. Putting the new lamp. Ibig sabihin, pag new lamp, di ba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, is to, kumbaga, ginamit ni Apostle Paul yung imahe ng unleavened bread na turuan yung mga believers sa Corinto na na i-remove yung old leaven and become spiritually renewed and spiritually set apart. Kumbaga ginamit niya yun eh. Yung ginamit ni Apostle Paul, yung unleavened bread, na kailangan i-separate natin yung ating sarili at ilagay natin yung panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, di ba, we are dead sa ating mga kasalanan. Patay na tayo doon eh. Wala na tayo doon eh. Inalis na tayo ng Panginoon doon. Kaya nga, ang challenge sa atin, ipamuhay kung anong ipinamuhay ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kumbaga, be a new lamp. Ibig sabihin, i-live natin, iwan natin, leave our old sinful ways behind, and live what? A clean, a new life before our God. Na mamuhay tayo ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng nagtatapat sa Panginoon na mayroon tamang isip, tamang puso, bagong puso. Di ba sabi sa Old Testament, magbibigay siya ng new heart sa atin. Na dapat yung new heart na yun yung ipinapamuhay natin, mga kapatid. Na kung dati ikaw ay makasalanan, na kung dati tayo ay makasalanan, dapat ngayon, ang makita sa atin, mga kapatid, ay yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo. Diba po? This idea, or this, kumbaga itong ating pinag-aaralan, mga kapatid, connected pa rin ito sa Old Testament. Yung feast, o yung Passover, mga kapatid. Diba? Where unleavened bread is, kumbaga, ginagamit ito na simbolo ng Panginoon. Para saan? Sa cleansing and separation natin sa mundong ito. Ano po? So, ang feast po ng Passover, mga kapatid, is one of the most important event in the Bible. Why? Kasi ito yung pagliligtas ng Panginoon sa bayan ng Israel. Ito yung nagpapakita ng ng pagliligtas ng Panginoon sa bayan ng Israel, mga kapatid. So, ano yung Passover, mga kapatid? The Passover is kumbaga, ito yung feast nila ng mga Jew that commemorates how God delivered the Israelites from the slavery in Egypt. Ito yung pista nila para alalahanin yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila. Amen. Amen? Ito po yung history
na mababasa po natin sa Old Testament, sa Exodus chapter 12. Na yung reason, no, ito yung Passover na ito, kaya nila sineselebrate ito taon-taon, is to commemorate yung yung deliverance ng Panginoon sa kanila. Diba? So, ano pa ito mga kapatid? So sabi natin, the Feast of the Passover is one of the most important events sa Bible. So, yun yung alam natin yung story behind it eh. Diba? Yung nagpadala ang Diyos ng plague. And yung huling plague is yung yung mamamatay lahat ng firstborn sa bayan ng Ehipto. Ano po? So, yun yung ating makikita po dito. Now, sa New Testament, mga kapatid, ang tawag po kay Jesus Christ o sa ating Panginoon is the Passover Lamb. Amen? So may kita po natin sa 1 Corinthians chapter 5, di ba? Sa verse 7, sabi dito, "Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us." Di ba? Alam niyo po doon sa Passover, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, sinabi ng Diyos sa kanila, kukuha sila ng tupa. Kukuha sila ng tupa, pipili sila ng tupa na without blemish, without spot. Kumbaga yung best of the best. Na yung nagre-represent dun sa tupa na yon. Sa panahon po ng New Testament, is a picture of the Lord Jesus Christ. Yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. Kaya nga ang ginawa sa dugo 'di ba? Kumuha sila ng hyssop, pinahid nila sa post ng kanilang mga tahanan, palatandaan na sila ay sa Panginoon. Kaya nga halos lahat, ang namatay lang doon yung mga firstborn ng mga Egyptian. Why? Kasi wala silang blood hindi nila alam yon. Amen. Dahil sa panahon na ito, ang niligtas ng Panginoon ay ang mga Israelite. Kasi lumapit sila sa Panginoon Umiyak sila sa Panginoon Kaya nga pinadala si Moses para iligtas sila Diba? Kaya sinasabi ng Bible sa New Testament, the Lord Jesus Christ is our Passover Lamb. Na siya yung nagbigay ng binigay niya yung kanyang sarili. Binigay niya ang kanyang buhay, napako sa krus, nabuhos ang kanyang dugo, para para tayo ay maligtas. Para magkaroon tayo ng new lamp. Amen. Mga kapatid. Amen. Na ang new lamp na yon, matatagpuan lang yan sa Panginoon. Yung bagong buhay, hindi natin kayang makabuo ng bagong buhay sa sarili natin Tama. Amen. Na kahit umalis tayo sa dati nating buhay, kung hindi tayo niligtas ng Panginoon, hindi tayo lumapit sa Panginoon para maligtas, hindi tayo magkakaroon ng bagong masa na unleavened. Mga kapatid. So, makita po natin mga kapatid na this blood, or the blood of the Lord Jesus Christ, is the one who saves us. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo, siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Kaya nga sabi natin kanina, di ba? Yung sanctification, hindi lang yan sa by works, kundi sa faith natin sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hindi mo yan matatagpuan. Ang bagong buhay, hindi mo matatagpuan kahit kanino. Matatagpuan lang po natin yan sa Panginoong Jesucristo. Amen. Jesus Christ sacrificed Himself to save us from our sin. Diba? Iniligtas tayo ng Panginoon saan? Sa ating mga kasalanan. So, anong dapat natin makita, Lord, mga kapatid, sa ating buhay? Di ba dapat ang makita natin sa ating buhay, mga kapatid, ay yung binagong buhay na ng Panginoon. Amen. Amen. Yung nature ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. So, ano ba yung makikita natin? Number 1, yung God's nature. Ano ba ang nature ng Panginoon? Sabi ito sa Psalm 103 verse 8,
Psalm 103 verse 8. Sabi po ng Bible, sa Psalm 103 verse 8, ano po ang nature ng ating Panginoon? Sa verse 8 sabi dito, "The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy." Una, makita natin na ang Panginoon ay ano? Merciful. Maawain. Gracious, mabiyaya. Mahaba ang pasensya. At ano? Plenteous in mercy. Mayaman. Sa, ano ba Tagalog na mercy? Awa. Di ba, maawain. Hindi lang siya merciful, 'di ba? Hindi lang siya gracious, kundi slow to anger din ang ating Panginoon. Sa atin minsan mga kapatid, hindi nakikita yung nature ng Diyos. Sa atin sa pag-uugali nating mga anak ng Diyos. Konting kibot, ano ba 'yan? 'Di ba? Nagsisigawan ka agad eh. Di ba? Parang, magkaaway ba kayo? Di ba? More. Kumbaga, ang nature ng Panginoon, mga kapatid, is slow to anger. Eh yung iba sa atin, wala namang ginagawa yung kapatid natin, galit agad. Makita pa lang yung ilong pagpasok sa sa pinto eh. Si Colin yun nakakaasar talaga tong taong ito eh. Di ba? Makita pa lang yung bunbunan eh. Kilala ko yan. Si ano yan? Alan yan. Nagagalit ka agad. Ang bilis nating magalit. Ang bilis natin mag-iba ng mood. Kapag gutom. Di ba? Nangyayari yan. Hindi ka kinakausap. Di ba? Kapag nakisuyo, wala ka bang kamay? Ganun ka agad di ba? Wala ka bang paa? Kumbaga, ang inaano natin dito mga kapatid, minsan yung stress natin sa labas, nadadala natin sa mga kapatid natin sa Panginoon. Yung pressure sa labas ng trabaho, sa trabaho, na wala namang kasalanan yung mga kapatid mo sa Panginoon, na sila nga yung nagpe-pray para sa'yo, para sa atin, tapos sila yung susungitan natin. Kasalanan yun mga kapatid eh. Diba sabi doon, kailangan tayo, yung brotherly love, mag-continue sa atin. Hindi natin nagagawa yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Yung pag-ibig ng magkakapatid sa Panginoon. Dito pa lang, sungit na eh. O pinagalitan ka ng boss mo, huwag kang magalit sa kapatid mo. Tama. Amen. Hindi ko naman sinasabi na sa boss mo magalit ka. Pag-pray mo siya. Di ba? Pero ang nangyayari sa atin mga kapatid, pinagalitan ka ng boss mo, yung galit mo, nilalabas mo sa kapatid mo. Wow. Preach on. Diba? Nasagi lang yung, nagsusulat ka, nasagi lang. Ano ba yan? Diba? Ang bilis ng Ganun ka ba ka-stress sa trabaho, mga kapatid? Fragile. Diba? Para tayong lobo no? Na napindot na poke ng karayom puputok agad Diba? Tama po. Preach. Yun, minsan, mga kapatid, hindi natin napapansin yung mga ugali natin. Tama. Ito yung mga ugali na hindi natin maalis-alis sa buhay natin. Na itong mga kasalanan na ito, na itong mga sa tingin natin, kumbaga tingin natin hindi kasalanan. Ito yung mga little leaven, small leaven, na nakakaapekto sa katawan ni Kristo.
'Di ba? Yung mga pag-uugali natin na hindi maganda. 'Di ba, yung mga pagsusungit natin, pagtataray natin, 'di ba? Minsan yung mga pananalita natin hindi na appropriate Totoo. sa mga taong ligtas. Ligtas na tayo, dapat meron na tayong panibagong salita. Hindi yung ang pangit naman ng lasa nito. Yung sasagot naman, mas pangit yung mukha mo. Aray ko! Bagamat Very fresh, aray ko. biruan lang yon. Biro lang yun eh. Pero kung may makarinig na ibang mga taga-simbahan, marinig yon, siguro magugulat sila eh. Salita ba ng Kristiyano yun? Di ba? Yun, pero biro lang po yun. Hindi yun, kumbaga, pero may kumbaga ginawa lang natin example, yung way ng kumbaga, may mga salitaan tayo na hindi na siya hindi na siya dapat nakikita sa atin. Hindi na dapat naririnig sa atin bilang mga anak ng Diyos. Di ba? Minsan bastos tayo sumagot sa mga nakakatanda. Na hindi natin nakikita, na may edad na yan eh. May edad na yan oh. Tuloy ko yan. Yung minsan ito ang mahirap sa atin, mga kapatid. Ito, i-personal po natin to sa gawain natin. Kasi, hindi ko naman pwedeng i-discuss yung ibang church, hindi naman ako nagsisimba doon eh. Nandito ako lagi eh. Di ba? Yung mga kasalanan na, alam mo yun, yung leader mo, kumbaga, merong ipapasuyo sa'yo o merong responsibilidad na ibibigay sa'yo. Anong sasabihin natin? Kaya nyo na yan, sir. Huwag nyo na akong isama dyan. Diba? Minsan sumasagot tayo sa mga kuya natin. Diba? Sinasagot natin yung mga nakakatanda sa atin. Diba? Minsan si Tatay Albert, binibiro natin. Hindi naman natin siya kaedad. Diba? Minsan, anong nangyayari? Nagiging bastos na tayo sa mga nakakatanda. Sa mga nanay. Diba? Kailangan meron mag-set tayo ng boundaries na hindi natin nababastos yung mga nakakatanda sa atin. No? Sa mga kabataan, sa mga kalalakihan, 'di ba? Sa mga kababaihan, mag-set tayo ng boundaries. Kasi kahit kapag tayo ay tatanda, ayaw natin 'yon. Ano po? May mga simple, mga small leaven that leaveneth the whole lump. Ilagay natin sa gawain ng Panginoon. Yung mga small na sin na yan, small na mga action na yan, nakaka-apekto yan sa gawain ng Panginoon. Amen. Gusto natin i-treat ng maayos yung pastor natin, i-treat natin yung mga kapatiran natin ng maayos. Amen. Flak yan eh, na pinagkatiwala sa kanya eh. Diba? Tapos tayo ang sisira. Hindi dapat. Diba po mga kapatid? Gusto natin itrato siya ng tama, itrato ng maayos yung pastor natin. Diba? Magtapat tayo. Ayusin natin, itama natin yung mga bagay na kasalanan sa buhay natin. Diba? Ilapit natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sabi ng Galatians chapter 3 verse 27, Galatians chapter 3, ang sabi po ng Bible sa Galatians chapter 3 verse 27, ano po ang sabi diyan? For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Ano ba ibig sabihin ng baptize? Di ba anong sabi doon sa Romans? Ano yung picture ng baptism? Ano yon? We are dead to sin and risen again sa bagong buhay. 'Di ba? Nung tayo ay inilubog, it represent na tayo ay patay na kasama ng Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan.
Kaya nga kapag tayo ay inihaon, ano sinasabi ng nagbabaptize sa atin? At bumangon at iahon saan? Sa panibagong buhay kay Kristo Jesus. Amen. Yun na dapat yung nakikita sa atin. Kaya nga sabi diyan, for as many of you as have been baptized into Christ, Yes. na tayo ay niligtas ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo. At sabi diyan, have put on Christ. Na dapat yun ang ilagay natin sa atin, mga kapatid. Yung imahe ng Panginoong Jesucristo ang makita sa atin. Yung ugali ng Panginoong Jesucristo ang makita sa buhay natin. Sabi nga ng awitin, di ba? Have you see Jesus in me? Nakikita niyo ba ang Panginoong Jesucristo sa akin? Di ba? Do you see Jesus Christ? O do you see Jesus? Do they see Jesus? Tama ka. May premyo ka mamaya. Parang in the bininging, parang ganun eh. Do they see Jesus in me? Natanong nyo ba yon sa sarili natin? Good question. Good challenge. Nakita ba talaga sa buhay natin ang Panginoong Jesucristo? Meek ka ba gaya ng Panginoong Jesucristo? Di ba, humble ba tayo? Matapat ba tayo gaya ng Panginoong Jesucristo? Di ba? Minsan ang problema sa atin, easy-go-lucky tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pag-aaral, mag-easy-go-lucky ka, walang problema. Buhay mo yan eh. Pero yung maglingkod ka sa Panginoon na easy-go-lucky, na nakita mo na niligtas ka ng Panginoon mula sa impyerno, tapos yung paglilingkod natin, todo pasa, mahiya tayo sa Panginoon. Diba? Hindi na nga nila nakikita yung Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Ang problema sa atin, pinagmamalaki pa natin. Diba? Nagpapatuloy pa tayo sa kasalanan. No? So, sabi diyan, for as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Yung new lamp, yun yung ilagay natin, yung buhay ng Panginoong Jesucristo, yung imahe ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin, mga kapatid. Diba? Sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang verse 23, anong sabi dito? Galatians 5:22, ano to? Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ano sabi diyan? Sa verse 24, and they that are Christ Amen. have crucified the flesh with the affections of lust. Diba? Ang sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Nakikita ba ito sa buhay natin? Itong imahe ng Panginoong Jesucristo, itong fruit, itong bunga ng Espiritu ng Panginoon ay nakikita sa buhay natin. Kaya nga ang tanong sa atin, do they see Jesus in me? Nakikita ba ng iba ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko? Diba mga kapatid? Ang mahirap sa atin, hindi nakikita eh. Hindi natin mailagay sa buhay natin yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Yung sakripisyo. Kaya nga yung tema natin, crucified. Ma-crucify tayo, may pako tayo sa Panginoong Jesucristo. Magaya tayo sa buhay na ipinamuhay ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sa bawat ginagawa natin, sa ating paglilingkod, itong new lamp na ito mga kapatid, itong bagong buhay na ibinigay sa atin, gamitin natin ng mahusay. Diba? Gamitin natin ng matapat. Gamitin natin ng, kumbaga, without blemish, without spot. Na hindi tayo ma-point na tayo yun.
na tayo yung tamad, tayo yung palasagot, tayo yung mayabang, tayo yung kumbaga yung tawag dito, tayo yung mga kabataan na hindi marunong gumalang sa mga nakakatanda. Huwag tayo yung masabihan ng ganun. Kung ang pastor, kung merong sa Timothy, sinasabihan yung mga pastor, yung mga kumbaga, mga tinawag ng Panginoon, di ba, yung qualification, ganun din tayo mga kapatid. Hindi lang naman yun yung qualification para lang sa mga pastor. Sa atin din po ng mga anak ng Diyos. Kasi lahat naman tayo anak ng Diyos Binigyan lang ng Diyos ang pastor na mataas na opisina. Pero at the end of the day, magkakapatid tayo sa Panginoon. Pare-parehas lang tayo na niligtas ng Panginoon. Magkakaiba lang po tayo ng calling. Kaya nga, sinasabihan tayo ng Bible na iput natin yung new lamp. Putting the new lamp. Diba? Kaya sa bawat ginagawa natin sa Panginoon, dapat nandun yung puso natin. Nandun yung desire natin na may ayos, may tama yung ating puso sa harap ng Panginoon. Diba? Mas ilapit natin ang sarili natin sa Panginoon. Alam niyo po, diba, naikwento ko nga po sa inyo yung talagang nung mission sa La Loma, yung about prayer. Yung pananalangin, napakahalaga sa atin. At yun din yung gusto kong makita niyo po sa buhay natin. Na ang pananalangin, di ba, diyan tayo ilalapit ng Panginoon. Diyan tayo mas malalapit sa Panginoon Yung personal mong pananambahan sa Panginoon. Di ba, kung malayo ka sa Panginoon, kahit nandito ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi rin papasok ng tama, ng maayos, yung salita po ng Diyos na pinipreach sa atin, sa harap natin. Di ba po? Kaya nga sabi ng James chapter 4 verse 8 alam niyo, para may tama natin, magkaroon tayo ng yung bagong lamp, may pamuhay natin, maput natin sa buhay natin. Ang key is to draw ourselves nigh to God. Yung i-draw nigh natin yung sarili natin sa Panginoon, sa Diyos natin. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Ang sabi diyan, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Lumapit ka sa panalangin. Lord, ilingin mo sa Panginoon, Lord, ito na naman ako bumabalik na naman yung masama kong ugali Lord, bumabalik na naman yung matabil kong dila Lord, bumabalik na naman yung pagsisinungaling ko, yung pagyayabang ko. Ilapit mo sa Panginoon. Wag kang lumapit sa kapatid mo, na mas malapit pa yung loob mo sa kapatid mo kaysa yung loob mo sa Panginoon. Kasi hindi naman sila makakatulong para mawala yung kasalanan mo Ang makakatulong sa atin, para yung new lamp, may pamuhay natin, ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Diyos. Yung tulong ng Diyos sa atin. Ang sabi diyan, draw nigh to God. Hindi draw nigh kung kanino man. Draw nigh to God. Lumapit ka sa Panginoon. Mas ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Diba, yung presensya ng Panginoon, mapasa atin. Diba, yun yung kailangan itakbo ng isip natin. Yun yung gawin natin sa mga sarili natin, mga kapatid. Na ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon. Diba, para yung paglilingkod natin, harmonious. Yung unity natin, maayos. Kasi kung lahat tayo, tama ang puso, malapit sa Panginoon, mas magiging masigla yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung iba sa atin, tamad na tamad maglingkod.
Tamad na tamad magsimba? Tamad makinig ng salita ng Diyos? Kasi malayo sa Panginoon eh. Malayo ang puso nila sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, draw nigh to God eh. Ilapit mo yung sarili. Sa umpisa, sabi nga ni Pastor Coco, sa umpisa hindi mo mararamdaman eh. Pero habang tumatagal kang nananalangin, habang yung days na tuloy-tuloy ka, years na tuloy-tuloy kang nananalangin, may kita mo, mas lumalapit ka, mas yung presensya ng Panginoon, yung presence ng Panginoon, mas mararamdaman mo. Kaya dapat continuous tayong lumalapit sa Panginoon. Hindi ko sinabing wag na tayong magsimba, hindi natin kailangan ng pastor. Hindi. Ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon kapag ikaw ay mag-isa lang at sama-sama tayong maglingkod dito sa Panginoon. Hindi disenyo ng Panginoon na wala kang simbahan, na wala kang pastor, na walang magpapaliwanag sa iyo ng salita ng Diyos. Right. Paano mo ma-discern na tama yung desisyon mo? Diba? Paano mo mako-confirm kung walang salita ng Diyos na pakikinig? Walang nagpipreach sa atin ng salita ng Diyos, hindi tayo nakikinig. Diba? Walang kwenta yung pananalangin natin sa bahay lang na hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Baliwala yun kasi bakit? Hindi ka naman talaga naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, habang tayo nandito, naglilingkod sa Panginoon, nandito tayo sa church, diba? Sabi ng Bible, pumasok ka sa iyong closet, sa iyong kwarto, at manalangin ka mag-isa. Parang walang nakakakita. Amen. Diba? Ito, service natin to, tawag dito, public worship natin to sa Panginoon eh. Tama. Meron dapat tayong private worship sa sarili natin. Hindi lang puro public. Dapat continuous din yung private worship natin sa Panginoon. Diba? So kaya nga, mahalaga sa atin mga kapatid, para yung buhay natin, maging kagaya ng buhay ng Panginoong Jesucristo, ay ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon. Draw nigh to God, mga kapatid. Sabi diyan, draw nigh to God, at ang promise diyan is, He will draw nigh to you. Diba? Yung premise, lapit mo yung sarili mo. Hindi ka naman tatanggihan ng Panginoon. Eh. Sabi diyan, He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. No? Ilapit natin ang sarili natin. O ilapit mo sa Lord ang sarili natin. He that cometh to God must believe that He is. Na kung lalapit tayo sa Panginoon, idodraw natin yung sarili natin sa harap ng Panginoon, maniwala tayo na pag lalapit tayo, maniwala tayo na siya yun. Kumbaga, kasi minsan lumalapit tayo na may ibang dahilan eh. Pero lumapit tayo sa Panginoon na ang nasa isip natin, siya ang Panginoon. Diba? Sabi ng Hebrews 11:6, He that cometh to God must believe that He is. Na kaya niya. Diba? Na kaya ng Diyos. Na baguhin yung ating mga kasalanan. Diba? Mapatay sa ating mga buhay yung mga kasalanan. Maalis yung mga nakasanayan nating kasalanan sa buhay natin. Diba? Ang kailangan natin, manampalataya sa Panginoon na kaya niya. Amen. Amen. Kasi kung lalapit tayo sa Panginoon na double-minded tayo, nag-aalangan tayo, o mayroon tayong doubt na kaya ba ng Diyos ito, ay hindi mangyayari sa buhay natin. Yung nilalapit natin sa Panginoon. Amen? Amen. He that cometh to God must believe that He is. Na kaya niya. Na siya yung makapangyarihan na kayang magbago ng ating mga puso.
magbago ng ating mga isip, magligtas sa ating mga kasalanan. O alisin, mawala sa buhay natin yung ating mga kasalanan na tinatago-tago natin sa ating mga sarili. Hebrews chapter 10 verse 22, sabi dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Hebrews chapter 10 verse 22, anong sabi dito? Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Diba kapag lalapit tayo sa Panginoon, dapat yung totoo. Hindi yung wini-withhold natin. Naintindihan niyo po mga kapatid, na parang meron pa tayong second option. Hindi, wala na dapat. Wala na tayong option 1, option 2, option 3, hindi. Ang option lang natin ng Panginoon. Amen. Diba? Sabi niya, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ano po? Na makita po natin dyan mga kapatid, na kapag tayo lalapit sa Panginoon, diba? Lumapit tayo ng pure, true. Talagang gusto nating bitawan yung kasalanan na gusto nating mawala sa buhay natin. Diba? Piercing purpose. Bakit ba namatay ang Panginoon? Sa krus. Diba? Para bayaran yung kasalanan natin. At magkaroon tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Yes. Yun dapat po ang nasa puso natin. Mamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Mamuhay kagaya ng lakad ng Panginoon. Alam niyo po, hindi madali ang nilakaran ng Panginoon. Pero hindi imposible. I-crucify mo yung sarili mo kasama ng Panginoon. Galatians chapter 2 verse 20. Ang sabi ng Bible? Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang sabi ng Bible, sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified. Kasama na tayo napako ng Panginoon. Kung tayo niligtas ng Panginoon, isama rin natin yung kasalanan natin na ipako sa krus. At iwan natin yun doon. Kasama ng Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ng isang awitin, diba? Tawag doon. Ano yung kakatayin nyo sa camp? Embrace ba? Yung nail it to the cross. Nail it to the cross. Ipako mo yun sa... Kumbaga, yung mga kasalanan, mga kapatid, na meron tayo, itong mga small leaven, kasi nakaka-apekto yan sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Hindi lang sa'yo, kundi sa gawain ng Panginoon. Kaya minsan, mararamdaman ng lingkod ng Diyos parang ang dry ng crowd, ang dry ng espiritu. Bakit? Kasi mayroong mga kasalanan na ayaw bitawan yung bawat isa sa atin na naapektuhan yung paglilingkod natin sa Panginoon. Diba? Kala nyo hindi nararamdaman ng lingkod ng Diyos? Yes. Yung dryness ng spirit natin? Kaya may times na, okay lang ba kayo? Tatanong yung pastor natin.
Nandito ba kayo? Why? Kasi merong espiritu na dry, na malayo sa Panginoon, na hindi tama ang puso sa harap ng Panginoon. Kala nyo simpleng tanong lang yon? Hindi po. Kasi yun yung nararamdaman ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga, isa sa atin na mali ang puso, apektado yung paglilingkod natin sa Panginoon. Why? Sabi ng Bible even the small leaven, leaveneth the whole lump. Kaya mga kapatid, take it personally. Etong salita po ng Diyos. Huwag tayong magpatuloy sa ganong klase nating paglilingkod sa Panginoon. Na nandito tayo, pero nandun tayo sa old sinful life natin. Sa mga old sinful habits natin, nung tayo ay hindi pa mga ligtas. Amen mga kapatid? Amen. Nail it to the cross, sabi ng awitin. Ipako mo ito sa cross. At hayaan mong itong kasalanan na ito mamatay. Iba kasama ng Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, sa ating mensahe sa gabing ito, sa buong araw po na ito, mula kaninang umaga, sana ma-realize natin, no? Na kahit mag-isa lang tayo, o tayo, makaka-apekto tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya ang ma-realize natin, mga kapatid, anong kailangan ang dapat ma-realize natin? Itama natin yung sarili natin sa harap ng Panginoon. Itama natin, ipamuhay natin yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, yung panibagong buhay, yung ligtas, kumbaga yung yung tatlong yung carnal, spiritual. Diba yung spiritual natin, mga kapatid? Buhay na tayo dun Binuhay na tayo ng Panginoon. Yun dapat ang makita sa atin. Remember or realize, mga kapatid, small leaven, leaveneth the whole lump. Yung maling espiritu mo, makaka-apekto yan. Kahit ikaw lang mag-isa. Kung ikaw lang mag-isa, kung paano kung 2, 3, 4, 5. Amen. That's why, mga kapatid, ma-realize natin, personally, dapat maayos tayo, tama tayo, pure ang ating conscience, pure ang ating isip, tama yung ating motibo, tama yung ating takbo ng isip natin, right mindset, yung motive natin, di ba? Pure ang ating puso sa harap ng Panginoon. Yun yung ma-realize natin. Pag maglilingkod tayo, kapag pupunta tayo dito, o kahit wala tayo dito, maging pure yung conscience natin. Amen? Amen. Small leaven, ito yung natin, mga kapatid. Small leaven, leaveneth the whole lump. Sanctification is not by works only, but by faith also. Tayo po'y tumayo, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po muli sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa amin. Lord, lumalapit po kami sa gabing ito, Lord, sa inyo pong awat biyaya, sa inyong paanan, Lord, Ama, na kayo magpatuloy na mangusap, magpaintindi ng iyong salita na napag-aralan po namin sa gabing ito. Lord, ma-realize namin na ang aming paglilingkod sa inyo ay hindi dapat namin binabaliwala.
yung aming puso, yung aming isip, yung aming spirito, Lord Ama. At dapat ito'y laging maayos sa inyong harapan, Lord Ama. Dahil sabi ng inyong salita, gaya ni Apostle Paul, small leaven, leaveneth the whole lump. Na wag nawa kami ang maging cause para madamay ang gawain o maging pangit ang espiritu ng gawain, kundi kami ang maging reason para mas ma-encourage pa ang bawat kapatiran na maglingkod pa at magtapat pa sa inyo, Lord. Lord, yung mga simple na mga sin o mga minamalit naming sin, Lord Ama, sa buhay namin. Dalangin namin, Lord Ama, at nilalapit po namin sa oras po na ito na mawala sa aming buhay. Lord, tulungan niyo nga po kami na itong mga kasalanan po na ito ay matapos na sa aming buhay. Mamatay o patayin namin ito, Lord. I-cut off na namin ito. I-purge out po namin ito. I-separate namin ang aming mga sarili. Hindi lang sa works, Lord, kundi by faith. Magawa po namin ito sa inyo pong biyaya. Lord, salamat po sa paalala. Bago kami pumunta ng camp, Lord, na maging tama ang aming puso. Tama yung aming isip. Maging tama yung takbo ng aming paglilingkod sa inyo, Lord Ama. Kaya patuloy, Lord, kami nagpapasalamat sa inyo na nawa ang salita nyo ay nagbigay paalala sa amin at nagbigay kahandaan ng aming mga puso bago kami pumunta sa camp namin, Lord. Lord, help us and guide us, Lord, habang kami ay nagpe-prepare. I-prepare nyo nga po ang aming puso sa paparating naming camp, Lord. Salamat po na merong gantong programa sa gawain nyo. At dalayan ko, Lord, na ito'y maging matagumpay sa aming mga puso, sa aming mga buhay bilang mga anak nyo, Lord Ama, at sa gawain ito. At talagang itong aming mga maririnig na mensahe sa paparating na camp ay may pumuhay namin sa inyo pong biyaya. Lord, hindi namin kaya kami lumalapit sa inyo, Lord, sa oras po na ito. Itong mga kasalanan na ito, Lord, na magiging hadlang, mga kasalanan po na ito na magiging stumbling block para hindi nyo kami magamit o hindi namin mailabas o hindi nyo po mailabas yung full potential namin sa aming paglilingkod. Lain ko, Lord, alisin nyo nga po ito. At mawala ito sa aming mga sistema bilang mga anak nyo, Lord. Salamat po. Nadalayan ko na ang camp na ito, yung piercing purpose nyo sa amin, ay maging malinaw sa aming buhay. We thank you this evening, Lord. Ito po yung aming dinadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.